Pag-usapan na nga natin yung nangyari diyan sa Kongreso na pagbabalik ng articles of impeachment diyan sa Kamara. So maraming nagsasabi na unconstitutional daw 'yun. Oo, madaming nagsasabi na hindi daw 'yan trabaho ng Senado. Madaming nagsasabi na labag sa batas yan. Maraming nagsasabi na okay naman yan, tama lang naman yan. Oo, kumbaga, yung mga makakaliwa, mga congressman na mga, syempre naman, sinabi ni Toby Chanco na nagkabayaran dyan. Pinatunayan din yan ni Frasco na nagkabayaran talaga dyan sa Kongreso para dito sa impeachment na ito. Isa yan sa kini-question natin. So syempre nga naman, kung babalik yan sa Kongreso, baka hindi nila makuha yung mga ipinangako sa kanila ng mga pumirma sila. Yung mga ipinangako sa kanilang mga proyekto, baka hindi na nila makuha. Well, sa totoo lang, hindi na talaga nila yan makukuha. Bakit? Si Panfilo Lacson vowed to protect ang pondo ng Bayang Pilipinas. Sinabi ni Lacson na i-abolish daw niya yung pagbibigay ng mga ayuda na yan. So yung mga naipangako doon sa mga pumirma sa impeachment na mga proyekto, sorry kayo. Oo, karma yan sa inyo. Mantakin mo, na-expose na kayo na mga kawatan kayo. Na-expose pa yung mga pangalan nyo dahil pumirma kayo kay BP Sara. Na-expose pa na tumanggap kayo ng mga proyekto at tatanggap kayo ng limpak-limpak na salapi dahil dyan sa pirma nyo. Na-expose na kayo na paso pa. Na nabokya pa kayo. Hindi nyo na makukuha yung mga ipinangako sa inyo dahil bumalik sa inyong tahanan yung basurang itinapon nyo. Sabi nga, basurang itinapon, babalik din sa'yo. Basurang itinapon, babalik sa'yo. Ano ba kasi itong nangyari diyan? Okay. So, maikling paliwanag lang patungkol diyan sa impeachment na yan, hindi po ako abogado, ako ay magre-react lang ayon sa pagkakaintindi natin. Whether tama ba ito or hindi, mababaw lang yung ating paliwanag. Wala tayong mga jurisprudence. Hindi man tayo abogado, sagwa naman nun na pero ito bilang isang mamamayang Pilipino, yung aking komento dito ay in layman's term. O kaya ay komento ng isang Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas, walang alam sa batas, pero nakakaintindi ng politika. Nagsimula itong impeachment na ito doon sa Committee on Good Government. Diyan sa Committee on Good Government, in-scrutinize yung budget ni VP Sara. Actually, ang pinakauna pala is itong GAA 2024. 2024 nga eh. GAA 2024. Hindi pala GAA 2025. Yan ang nauna. So, ang Office of the Vice President ay i-defend nila yung kanilang budget. Syempre, lahat naman ng ahensya ng gobyerno may budget. So doon sa budget na hinihingi nila, meron silang 2 bilyon na hinihinging budget. At doon sa 2 bilyon na budget na yon ay sinilip yung kanyang mga proyekto na sinasabing dinuduplicate lang naman yung trabaho ng DSWD at saka ng Department of Education. So, sabi nila, idagdag na lang natin sa ibang bagay. Halimbawa, yung hinihingi mong pera na
parang dinodoble lang naman niya yung trabaho ng DSWD, ibigay na natin sa DSWD. Yung pera na hinihingi mo para sa mga uniform personnel, ibigay na natin yan, budget na yan dyan sa ahensya na yan. So, binawasan nila yung budget ni VP Sara from 2 billion, binawasan nila to 700 million na lang yata, 750 million. Oo, yung operating budget ng Office of the Vice President. So, anong ibig sabihin nun? Syempre, maraming satellite offices ang Offices of the Vice President. The reason why, para mabilis nga silang maka-action. Kaya nga action centers tawag nila dun eh. Marami silang opisina para yung mga tao mabilis na maka-avail ng services ng Office of the Vice President. Kasama rin po, syempre, yung pagtulong sa mga kababayan natin. Si Pangulong Vice President VP Sara nagbibigay ng tulong para sa yung mga burial, mga hospital bills, at kung ano-ano pa. Oo, yan ang mga binibigay nila sa mga sa mga lumalapit sa kanila na hindi na nga binigyan ng budget ng Kamara. Pinutol. Okay, so sige, pinutol. Tapos, biglang nagkaroon na ngayon ng question tungkol sa confidential funds. So, itong confidential funds, sabi niya, kasi confidential nga yan. Hindi natin pwedeng, hindi natin yan pwedeng i-discuss kasi confidential. At saka, ngayon namang taon na to, hindi kami humihingi ng confidential funds. Ang hinihingi lang namin, budget without any confidential funds. Bakit natin pinag-uusapan yung confidential funds? Doon nagsimula yun. So fast forward, lumabas, nagkaroon na ngayon, tinatawag na ang COA dahil meron daw silang notice of disallowance. Yung notice of disallowance po, kine-question ng COA itong mga, halimbawa, specific na mga items na to. Kumbaga, nagpadala si Office of the Vice President ng liquidation and then merong question si COA doon sa liquidation na pinadala ni Office of the Vice President. So ngayon, sumasagot at in the process of pagsagot ang Office of the Vice President, binigyan sila ng ample time para masagot yung mga issues na yon. Bago pa nila masagot, pumasok na ang Congress. Naggawa na ng sariling audit ang Congress, tapos pinalabas na ng Congress at ng mga aliporis nila na nagnakaw si VP Sara. Hindi naman sinicertify pa ng COA na nagnakaw si VP Sara. Sinasabi nga ng COA na malinis ang record ng Office of the Vice President. Sinasabi nga ng COA na maayos sila, wala kaming problema sa kanila. Itong notice of disallowance, madaming ahensya ng gobyerno meron yan. Marami, kasi may proseso ng pagliliquidate ng ng confidential fund. May proseso at yung proseso na yun nagkumbaga ang Office of the Vice President at ang COA ay nagre-reconcile. Kasalukuyan, pinakialaman nitong Kamara, pinalabas na si Inday Sara magnanakaw, ganto ganyan. Kasi confidential nga. Bakit mo tatanungin kung saan nila dinala yung pera? Confidential nga. Hindi na confidential yun. Kumbaga, secret nga eh. Nasa batas yun eh. Secret. Tapos, sasabihin mo sa akin, ano yung secret? Hindi na secret yun. Ultimong ombudsman, tinanong nila yung patungkol dyan. And the ombudsman also said, you cannot talk about it, you cannot even ask about it because it's confidential. Hindi na siya confidential. The only thing that you can do as a collegial body, ang kaya nyong gawin bilang mga mambabatas is tanggalin na tong confidential funds. Baguhin yung pagliliquidate ng confidential funds. Yun ang dapat nyong gawin. Pero with the current law about confidential funds, babaliin natin yon dahil lang gusto ninyong magmukhang may kasalanan itong isa. Gawain nyo kasi yung pagnanakaw, kaya gusto nyong ipasa dito sa isa.
Mali naman yan. Kung scrutinize natin ang confidential fund ng isang opisina, dapat lahat ng confidential funds ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga ahensya sa gobyerno, dapat scrutinize din natin. Pero kung isang tao lang na ni walang reklamo ang Commission on Audit na meron talaga silang paglabag na ginawa, kasi ang magsasampa ng kaso kung merong ginawang kabulastugan itong Office of the Vice President, ang COA. Ang COA magsasampa ng kaso sa ombudsman, yung ombudsman magdidesisyon kung talagang nagnakaw itong ano na to, at yan, either sentensyahan niya o basta ganun ang i-acquit niya or i-ano niya or sisentensyahan niya. So, ganun yun. So, malinis ang record ni VP. Pero bakit pa rin nila pinipilit? Sinagot na ni VP yung mga tanong nila. Sabi nga ni VP, hindi naman kasi auditor ang Congress. Meron ngang COA eh. Sa kanila ako sasagot. Sa Congress, wala akong paki sa inyo. O hindi, pera ng taong bayan. Pera din naman ng taong bayan yung ninanakaw nyo eh. Pero isinisisi nyo sa akin yung mga pagnanakaw ninyo. Naipaliwanag ko na yan, may mga resibo na akong binigay dyan. O ngayon nilalabas nila. Sino? Si Mary Grace Piatos, si ganito, si ganyan. Sino yan? Pinaliwanag na ng halos lahat, pati ng mga abogado, na since Intel funds yan, at mga assets, itong mga tao na to, they will not give you their real name. They will just give you their aliases and their handle name. Hindi ba? So, naipaliwanag na lahat yan, pero hindi pa rin sila huminto. Malapit nang magtapos ang session ng 19th Congress, merong nakabinbin na 3 impeachment complaint na dapat isa lang per taon. Dapat kasi ganito. Kapag may ng impeachment, tatanggapin ng secretariat at dapat makarating yon sa Speaker of the House kung itatakil nila o hindi. Ngayon, kung hindi nila kung anong yung unang isinampang impeachment, dapat daw meron silang desisyon doon whether hindi nila i-honor yon or i-honor nila yon. Dapat meron ka daw ifa-file sa kanila, may desisyon. Meron ngang rule na 1 impeachment complaint per year. So lumabas, merong 3 na unang impeachment complaint in 1 year. So, sablay na kagad doon. Ang pinakasablay, yung articles of impeachment na pinagkasunduan nilang itakil, papirmahan dyan sa Congress, yung pang-4 na reklamo. Yun yung nakarating dyan sa Senado. Ngayon, ang tanong, anong nangyari doon sa unang 3? Hindi nila yun masagot. Yan yung una. Yan yung unang technical na issue. Pangalawa, yung revelasyon ni Toby Chanco na hindi naman talaga nila binasa yung articles of impeachment kasi pinilit lang naman silang papirmahin dyan dahil meron ngang bayad. May mga project na ipinangako na kung hindi ka pipirma, wala kang budget. Kung pipirma ka, lahat ng budget mo, approved na yan. So yun, pangalawa. Hindi nila alam kung ano talaga yung pinirmahan nila, basta dahil may pera, pumirma na lang sila. Mantakin mo 300 na pirma sa isang araw. Papaano mo makukuha yung ganong karaming pirma sa isang papel na pinaiikot? Siyempre, pagpunta sa iyo ng papel, babasahin mo yun. Iintindihin mo yun. It will take you hours to grasp kung ano itong papel na to at magdedesisyon na kung pipirma.
If you're saying na oras ang bibilangin para lang maaral mo yung articles of impeachment, papaano nangyari sa isang araw na nakakuha sila ng 300 na boto? Ibig sabihin, yung mga pumirma dito, basta na lang pumirma. Hindi na talaga nila binasa kung ano yung laman nung papel na pinirmahan nila. So, isa pa yun sa problema. Yung bayaran, yung issue ng bayaran, nandiyan pa yan, no? Hindi ba? Kaya ngayon, itong si Bato de la Rosa, ay dahil nga dyan sa mga technicalities na yan, ang ginawa ni Bato de la Rosa, gumawa siya ng motion para i-dismiss i-dismiss itong impeachment. Ngayon, kina-question siya, bakit di-dismiss? Wala naman sa batas yung dismissal. Pero napakaganda nung punto ni Bato de la Rosa eh. Sabi ni Bato de la Rosa, papaano tayo magiging isang korte kung hindi natin kayang mag-dismiss? Hindi ba? Ang impeachment court, parang korte talaga. So lahat ng functions ng korte, ng normal na korte, function ng Senado. Hindi nga lang sila makakapagpakulong ng tao. Pero magdi-decide sila whether acquitted or convicted yung nasasakdal. Pero wala lang silang kapangyarihan para magpakulong. Pero lahat ng trabaho ng korte, gagawin nila. Kaya nilang magpasubbina, magpatawag ng kung ano talaga yung function ng korte. Hindi ba ang korte nagdi-dismiss din ng kaso? So, paano tayo magiging korte kung hindi natin kayang mag-dismiss ng kaso? So, kasi ang pinag-uusapan nila is hindi valid yung motion ni Bato. Ngayon, napag-usapan dyan sa Kongreso, sa Senado na okay, pwede tayong mag-dismiss. Kaya lang, mabigat yung dismissal. Bakit? Kasi a dismissal meaning acquittal. Dinismiss mo na, ibig sabihin, na-acquit na yun, antimano na yun. Kailangan nga ng by law, sa konstitusyon, sinasabi na tayo bilang mga senador, kailangan nating mag-adhere doon sa kapag may ipinasa sa atin na impeachment, kailangan nating tumayo bilang impeachment court at tayo magsisilbi mga senator judges. Ayan. So, lalabag tayo doon. Ngayon, dahil sumumpa tayong lahat, dahil nag-preside na tayo bilang isang impeachment court, pag-usapan na natin yung mga motion. Ano yung mga motion nyo? Motion to dismiss? Yung iba, ayaw nila ng motion to dismiss. Ayaw nila, gusto nila, simulan na agad. Tatawid ba yan? So, ang daming katanungan sa maikling panahon. So, ang dami nilang mga pag-uusapan. Tatawid ba yan sa 20th Congress? Kasi hindi yan matatapos ng 19 days. Kasi dito pa lang sa usapin ng pagdidismiss, tumagal na sila ng ilang oras. Tumagal na sila ng maghapon. Hindi ba? So, kukulangin talaga. Ngayon, napakagaling nung suggestion ni... So, sumunod ba ang Senado sa batas na maging impeachment court sila? Sumunod. Di ba yun lang naman ang gusto nyo? Na mag-proceed sila as impeachment court. Ayan na, nagsumpa sila, mga nakarobe sila. Ayan na, nagsimula na yung pagiging mga senator judges nila. Ito na problema. Nung pinag-usapan yung teknikalidad doon sa kasong isinampa sa kanila, maraming question, maraming mali. Na paglabag din sa batas kapag dinedma nila yung mga pagkakamali na yun. Maraming pagkakamali ang Congress dito para maisampa itong kaso na ito. Minadali ito ng Kongreso Kumbaga, hilaw sa kanila, dinala nila dito. Pagdating, tas ipipressure nila yung Senado na mag-convene as impeachment court. Tapos, magsimula ng impeachment proceedings.
So dito pa lang sa debate sa plenaryo whether tama ba yung way ng Congress, yung ginawa ng Congress na articles of impeachment at yung pagfa-file nila, tama ba? Diyan yan magkakatalo. So ang sabi dito ni Bato, i-dismiss na kagad, ayaw ng ibang senador. Ngayon, ito yung remedyo, sabi ni ni Cayetano. Ganito na lang natin remedyohan. Pangit yung dismissal. Kasi hindi tayo, pag dinismiss mo na kagad yan, ngayon pa lang, pinatay na natin kagad yung kaso, inakwit na natin kagad yung tao. Why not? Bumalik tayo sa unang problema. Ano ba yung unang problema? Hindi nag-isip yung mga congressman. Lumabag sila dun sa protocol nila, ipinasa nila yan sa atin. Nakita natin dito sa atin yung mga pagkukulang na yan. Yung mga questions na yan ay hindi pa nasasagot. So anong dapat nating gawin bilang isang korte? I-dismiss? Hindi, mabigat yan. Dismissal is acquittal. Kaya dapat mas maganda, dahil nakita natin na depektibo itong kanilang ipinasa sa atin, ibalik natin sa kanila ayusin nila yung mga pagkakamali nila, aminin nila yung mga pagkakamali nila, and then i-refile na lang ulit yan. So umiiwas ba kami? Umiiwas ba ang mga senador sa kanilang tungkulin bilang magiging mga senator judges? Hindi. Ayan na nagsumpaan na sila lahat Nag-take na sila ng oath, nag-robe na sila. So nakatawid yan sa kanila, inasikaso nila. Kaya lang, depektibo. So dahil depektibo yan, nasa batas ba na ibalik sa kanila? Wala sa batas na ibalik sa amin yan. Ang sabi doon, proceed sa pagiging impeachment court. Ayun na, nag-proceed na sila. Wala sa batas yung ganito. Wala sa batas yung ganyan. Okay. He said, she said. Senate says, tama yung ginawa nila because according sa nabasa ko, ang Senado, pwede silang gumawa ng sarili ng rules. At kaya nga magbobotohan sila hindi ba? Yun yung kapangyarihan ng Senado. Na gagawa tayo ng isang sirkumstansya na ngayon lang nangyari. Therefore, gagawa tayo ng mga mosyon. Pag didesisyonan yung mosyon na yan, paano? Magbobotohan tayo. Okay, so sino yung maapektuhan nitong mosyon natin? Siyempre, sasabihin niya, unconstitutional yung ginawa natin. Sino lang ang pwedeng magsabi na unconstitutional yung ginawa ng Senado? Korte Suprema lang. Kahit sinong abogado, senador, congressman. Ang senador at congressman silang nagpapasa at gumagawa ng batas. Pero wala silang kapangyarihan para mag-interpret ng batas. Only the Supreme Court, ang pinakamataas na korte sa Pilipinas, siya lang ang magdi-decide whether itong ginawa ng Senado unconstitutional or hindi. Ngayon, kinwestiyon ni VP Sara sa Supreme Court yung action, yung impeachment ng Congress sa kanya. Sumagot na ba ang Kongreso? Nag-oral argument na ba? Hindi pa. Nakabinbin pa. Pero yun ang tama. Pumunta sa Korte Suprema at ireklamo yung ginawa ng Congress as unconstitutional. So itong Senado may ginawa. Feeling ng Kongreso unconstitutional. Kahit magyakyak sila ng magyakyak, wala na silang magagawa kasi nagdesisyon na ang Senado. So who will decide whether yung ginawa ng Senado is unconstitutional or not? It's the Supreme Court. Therefore, dahil sa sobrang complicated nitong politikang ito, ang dapat na magdidesisyon dito kung sino talaga yung tama is Supreme Court. At pag nagdesisyon ng Supreme Court, wala ka nang pwedeng idahilan dahil yun na yung pinakataas. Okay, malinaw na.
Malinaw na, okay? So instead, i-dismiss natin and an outright acquittal kay BP Sara, wag nating itakel yung isang kaso na alam nating palpak, mali, mayroon tayong question. Depektibo, di ba? Adobo, yung dapat nating kinakain pero menudo to. So ibalik natin. Tapos ayusin nila, aminin nila yung kanilang mga pagkakamali dito. Tapos yung 20th Congress, bahala sila kung i-a-adapt nila o hindi. It's another debate. Pasok ba yan dun sa 1 year na ban or dapat sa susunod na taon na i-refile yan? Sino ulit ang magdano niyan? Kasi napakarami mga abogado ngayon ang nagsasabi, mali ito, mali yan, wala sa konstitusyon, bla bla. Marami rin naman nagsasabi na tama lang yan kasi ganito, ganyan. Kasi mga bossing, considering na itinalaga ang Senado bilang bilang tawag diyan yung impeachment court. Ang korte kasi, halimbawa ako Court of Appeals. Nakita ko, meron akong nakitang mali diyan sa kaso na nasa akin. O babasahin ko lang sa inyo, ha? Babasahin ko mabilis ha. Ano ba ang remanding? Remanding is a legal term that means sending a case back to a lower court or authority for further action. Hindi ba? When a higher court, ayan, like for example, Supreme Court or Court of Appeals remands its case, it means the case is sent back to a lower court, often done for a new trial, further hearings, or correction of errors. Ayan na, correction of errors. It usually happens when the higher court finds something wrong with how the lower court handled the case. Ang Senado, ang impeachment court. Ang Congress, ang nagsilbing lower court. Ngayon, kung ang mataas na korte ginagawa ito at legal na ginagawa ang remanding, bakit hindi kayang gawin ng Senado, ng impeachment court? Korte din sila. 'Di ba? Kung ginagawa ito ng korte na ibinabalik sa mababang korte yung palpak, maraming corrections, bakit hindi kayang gawin ng Senado or ng impeachment court? Sabi nila, kasi wala yan sa impeachment rules. Pero kapangyarihan ng korte na magbalik kung sa tingin nila depektibo yung hawak nilang kaso. Katulad din ng sinasabi ni Bato na anong klaseng korte tayo kung hindi tayo kayang mag-dismiss? Hindi ba korte nga tayo? Ang korte pwede mag-dismiss. So kung ang normal na korte pwedeng mag-remand, dapat ang Senado, ang impeachment court, pwede rin mag-remand. Sabihin nyo na naman mali. Hindi, mali yan. Sino mag-interpret whether tama o mali yan? Kayo? Hindi. Supreme Court. Takbo na kayo sa Supreme Court. So, ibig sabihin, wala na talaga ito. Mahaba-habang pag-aantay ito. Because even the Supreme Court, talagang hihimay-himayin to, and it will take time para dito sa mga isasampan yung kaso sa Supreme Court. May sariling timeline yan. At may mga nauna pang mga kaso, TRO, patungkol din dito sa impeachment na to na hanggang ngayon hindi pa rin nila natatakil. Ilang buwan na nakakalipas. So, ibig sabihin, wala na talaga. Bitter lang kayo. Kasi kayo yung gumawa ng kapalpakan, hindi nyo kayang panindigan. Gumawa kayo ng kabubuhan, ipinasa nyo nung napansin nung nag-check na, teka, kulang-kulang to Mali-mali ito, ibinalik sa inyo tapos galit kayo.
Eh yung error nagsimula sa inyo eh. Wala namang remanding na magaganap kung sumunod kayo sa sistema. Kung sumunod kayo sa tamang hakbang, kung dumaan kayo sa due process, sa tamang process, eh di sana hindi nakahanap ng butas tong mga senador. Aba, ang swerte nyo naman, gagawa kayo ng kabalbalan tapos papabayaan nyo ang mapahiya, Senado? Hindi naman pwede yun. Di ba? So, ibabalik namin sa inyo, ang kasalanan nasa Kongreso, wala sa Senado. In the first place, kung maayos yung sistema at proseso nyo, eh di sana, hindi natin nahanapan ng butas. Imagine, overwhelming vote, 18, pati mga alyado ni BBM, bumoto na ibalik yan sa Kongreso. Yan ang hirap sa inyo, mga spoiled kasi kayo eh. Akala nyo kasi lahat pwede nyong pwede nyong bilog-bilugin at lahat pwede nyong persa-persahin eh. Kayo lang nakinabang sa bayaran tapos gusto nyo magtrabaho lahat? Hindi pwede yun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa